Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Saldi Fababaer, alas 4:19. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Pecho Corpuz. At narito ang sumasabog nating mga headlines. Weekend lakay pero pasabog. Yes, so, ngayong araw ng Biyernes, thank God it's Friday, 14 ng buwan ng Nobyembre. Swell day lakay. Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez itinuro ni dating Congressman Saldico na siyang nag-utos ng 100 billion pesos sa budget insertions. Dating mga senador na sina Sonny Angara at Grace Poe at dating DPWH Secretary Mark Villar at Manuelo Bonoan isinangkot sa maanumalyang flood control projects. Manuel. Dating Senate President Chis Escudero at iba pang mga dati opisyal ng Sorsogon kinasuhan ng criminal at administrative cases sa Office of the Ombudsman. Mga kongresista no-show sa Senate public hearing, ikinatwirang humarap na at nagsumite ng affidavit sa ICI. Pagharap ng kaso sa masangkot sa flood control anomaly, pinamamadali para mapag-issue ng whole departure order. National Capital Region Police Office naka-full alert para sa 3 araw na rally kontra korupsyon. Mas nakaraming Pinoy handa idepensa ang Pilipinas sakaling may sumiklab na sigalot ayon sa survey ng Okta. ASEAN countries nagkasundo na magkaroon ng iisang patakaran para sa extradition. Oil price increase, asahan na naman sa susunod na linggo. Gasolina, posibleng tumas ng 60 centavos at 75 centavos naman kada litro sa diesel. Public viewing. Sa yumaong si dating Senate President Juan Ponce Enrile, inanunsyo ng pamilya. At ngayon sa ating nagbabagat sumasabog na mga balita. Nagsalita na si dating Congressman Saldico matapos ang ilang buwan nitong pagtatago at pananahimik. Sa isang video na ipinadala sa media, inilahad ni Saldico na ang dahilan kaya ayaw niyang umuwi sa Pilipinas ay dahil utos umano ng Pangulong Bongbong Marcos. Kwento ng dating kongresista, lumipad siya pa Amerika noong pang July 19, 2025 para sa isang medical check-up at balak nitong umuwi sana sa Pilipinas pagkatapos ng sona ng Pangulong Marcos. Dito ay tinawagan naman daw siya ni dating House Speaker Martin Romualdez at sinabing huwag na muna siyang umuwi sa Pilipinas alinsunod sa utos ng Pangulo. Sumunod naman si Ko sa utos pero hindi man niya inakala na gagawin siyang poster boy ng kampanya ng administrasyon laban sa issue ng corruption. Ganito ang kontrobersyal na pahayag ng dating Congressman Saldico. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President."
Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Idinawit ni dating Congressman Zaldico si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kahina-hinalang pagsingit ng pondo sa 2024 national budget. Sa isang video message, diretsahang sinabi ni Ko na sa utos ni Pangulong BBME siningit ang 100 bilyong pisong halaga ng items sa pambansang pondo noong nakalipas na taon. Ayon kay Ko, inayos ang kahina-hinalang insertion sa BICAM process. Binanggit pa ng dating kinatawan na alam din ni na dating House Speaker Martin Romualdez at Budget Secretary Amena Pangandaman ang nabanggit na arrangement. Pakinggan natin si dating Congressman Zaldico. Nagsimula ito nung tumawag si Secmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Secmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Samantala, idinawit pero antabayan po mahabigan na may reaksyon ang Malacanang sa ganitong pahayag ni dating Congressman Zaldico. Standby, let Narciso mula sa Malacanang. Idinawit naman ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo si dating DPWH Secretary Manny Bonoan at ilang pang matataas na opisyal sa manoy kickback scheme sa mga infrastructure projects. Sa pagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, inamin ni Bernardo sa kanyang second supplemental affidavit ang pag-facilitate sa mga kickbacks para kina dating Senador Jinggoy Estrada o kina Senador Jinggoy Estrada, Senator Mark Villar, dating Senador Sani Angara, dating Senadora Grace Poe, dating Caloocan Congresswoman Mitch Kahayon Uy, Mayor Rida Robes ng San Jose del Monte, Bulacan, at dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Matahanda ang una nang idinawit ni Bernardo sina Senator Chis Escudero, dating Senador Bong Revilla, dating Senator Nancy Binay at ako Bicol Congressman Zaldico, kaugnay sa mga anomalous at ghost flood control projects. Narito si dating Undersecretary Bernardo. Revilla and I met where he asked me for a list of projects for funding, ostensibly to help him in his national campaign. When Senator Revilla asked me about the percentage of the commitment, I suggested either 20 or 25, to which Senator Revilla said 25%. Senator Nancy Binay. Carlin Yap Villa is the aide of Senator Nancy Binay who transacted with me regarding the latter's projects and commitment. Senator Chis Escudero and Maynard Ngu.
Sometime early 2025, I made the first delivery of 160 million for Senator Chis Escudero at the Cherry Mobile Building at Maynard Ngu in Apacible Street, Manila. Time in 2023, Senator Jinggoy requested Secretary Bonoan through me for projects worth 500 million. Senator Grace Poe, there was a 20% commitment collected for Senator Grace Poe. Mrs. Patron, a contractor, collected the commitment for Sen. Grace Poe at Diamond Hotel from one of my aides. Congresswoman Mary Mitzi Mitz Kahayon Uy. There were projects released in Congresswoman Kahayon Uy's congressional district which I facilitated. DPWH Secretary Mark Villar and Yuse Cabral. Undersecretary Maria Catalina E. Cabral. DPWH Secretary Manuel Bonoan. Samantala, itinanggi ni na Senator Grace Poe at Senator Mark Villar ang mga aligasyong nag-uugnay sa kanila sa korupsyon matapos mabanggit ang kanilang mga pangalan sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa magkahiwalay na pahayag, sinabi ni Senator Poe na nalulungkot siya sa mga lumalabas na balita at nagtitiwala siyang sisiyasatin ito ng Department of Justice. Giit niya, suportado niya ang investigasyon kaya siya agad dumalo sa ICI proceedings at sinabing hindi siya kailanman nasangkot sa korupsyon. Samantala, mariing itinanggi rin ni dating DPWH Secretary at ngayon ay Senator na si Villar ang mga paratang na tinawag niyang malaking kasinungalingan. Hinimok niya ang publiko na huwag basta maniwala sa isang affidavit na maaaring gawa-gawa o inayos para sa sariling interes. Giit niya, naninindigan siyang malinis ang kanyang record bilang dating kongresista, dating DPWH Secretary at ngayoy Senador. Samantala, pinabulaanan ni DepEd Secretary Sani Angara ang pagdawit naman sa kanya ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo sa flood control scandal. Ito'y matapos ituro ni Bernardo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang dating senador na kabila umano sa mga nakatanggap ng kickback. Sa inilabas na statement, sinabi ni Secretary Angara na sa loob ng mahigit 2 dekada niya sa pamahalaan ay hindi siya nasangot sa anumang uri ng corruption. Bukod kay Angara ay kabilang din sa mga kinantang pangalan ni Bernardo na nakinabang din sa sinasabing kickback ay sina dating DPWH Secretary at ngayon Senator Mark Villar, dating Secretary Manny Bonoan at dating Senator Grace Poe. Naunang dinawit din sina Senator Revilla, Nancy Binay, Senator Chis Escudero at Senator Jinggoy Estrada. Nabanggit din niya ang mga naunang pagdinig ang mga dating kongresistang Saldico, Mitz Kahayon Uy, Rida Gomez at dating DPWH Yusek Catalina Cabral. Isiniwalat ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na personal umano siyang naghatid ng kahong-kahong kickback na nagkakahalaga ng humigit kumulang 125 milyong piso sa bahay ni dating Senador Bong Revilla noong 2024. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control scam, nakasaad sa salaysay ni Bernardo na nagkita sila ni Revilla noong ikatlong quarter ng 2024 kung saan umano hiningi ng senador ang pagpapalabas ng pondo para sa mga proyekto na posibleng gamitin sa kanyang national campaign. Nang tanungin umano siya ng senador tungkol sa commitment o porsyento para sa kickback, sinabi ni Bernardo na 20% hanggang 25%. Ang pinili umano ni Revilla ang 25%. Gayunman, aminado si Bernardo na wala na siyang anumang paper trail o dokumento para patunayan ang naturang usapan. Narito si Bernardo. Sometime in the last quarter of 2024, Engineer Alcantara collected the 25% commitment of about 125 million and informed me that the same was ready for turnover through Engineer Gerard Opulencia. Engineer Gerard Opulencia told me that the 25% commitment was already loaded in my vehicle. After receipt of the 25% commitment, which were packed in 6 cardboard boxes, each containing at least 20 million, and 1 paper bag containing 5 million,
I called up Senator Revilla to inform him the same is ready to be turned over to him. Sometime December 2024, probably the Monday after my receipt of the commitment, my driver and I went to the residence of Senator Revilla. Upon reaching the area, I tried calling Senator Revilla, but he was not answering my call, so I waited. After waiting for approximately 1 hour at a nearby gasoline station, we were finally allowed inside the compound by the guard. Once inside, we parked the vehicle, and shortly upon alighting, I saw Senator Revilla at the terrace. I walked over to Senator Revilla for a casual talk. While the boxes were being unloaded, Senator Revilla and I talked for about 20 to 25 minutes. I asked him, Sen, bakit hindi ka nangangampanya? Senator Bong replied, okay naman pare, maganda results ng survey. Relax muna. Si dating DPWH Undersecretary Bernardo. Samantala, ginisa ng mga senador ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Tukol naman sa legend na naglalaman umano ng kanilang mga transaksyon sa mga mambabatas at senador na binigyan nila ng komisyon. Sa hearing pa rin ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control scam, hinahanap nila ang naturang legend na Madiskaya upang mapatunayan kung totoo ang kanilang managing aligasyon sa mga nakalipas na hearing. Pero depensa naman ng kampo ng Madiskaya na hindi nila madala sa Senado ang ledger dahil na-contempt pa si Carly at siya lamang ang nakaalam kung saan ito nakatago. Kaya naman matapos ang mainit na diskusyon, pinayagan na makaalis ng Senado kanina si Diskaya kasama ang ilang taon ng Senado para makuha at madala ngayong araw ang naturang ledger sa hearing. Ganito ang nangyari sa Blue Ribbon Committee hearing. Lang po siya nagbasa kasi doon lang po okay. yung... We will excuse you. Sasamahan ka ng Sergeant at Arms para kunin yung ledger and we will wait for you. Mr. Chair, if I may add. Yes, Senator Pangilinan. Yes, yun ang ginawa natin kay Mr. Hernandez. Ipinakita niya na gusto niyang puntahan yung kanyang opisina o kung saan man yung bahay para kunin yung mga dokumento. At si Mr. Diskaya should be able to do the same. Yeah. Pareho na kayong dalawa, mag-asawa. Pa-escorta namin kayo sa OSAA para magtulong kayong hanapin yung ledger. Kasi kayo rin, sa inyo rin ang galing na mayroong ledger. Mr. Chairman? Yeah. Samantala, hindi pinadalo ni House Speaker Faustino D. III ang ilang kongresista na nasasangkot sa flood control scam sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Sinabi ni Dean sa ipinadalang sulat kay Senator Ping Lacson na committed ang Kamara na makipagtulungan para umusad ang investigasyon at mapanagot ang mga sangkot sa flood control anomaly. Pero paliwanag ni D, ang mga isinasangkot ay ipinatawag at dumalo na sa hearing ng Independent Commission for Infrastructure, kabilang si dating House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni D, sa panig ng Kamara, makabubuti na hayaan na umusad ang investigasyon ng ICI at ito rin ang dahilan kaya sinuspinde ang investigasyon ng House Infra Committee para bigyang daan ang investigasyon ng komisyon. Dagdag pa ng House Speaker tungkulin ng mga isinasangkot na congressman o congressmen na makipagtulungan sa ICI dahil kapag pinadalo pa ang mga ito sa mga hearing ng Senado ay baka makagulo o makaapekto sa findings ng ICI. Tinabla naman ng mga congressmen ang imbitasyon ng Senate Blue Ribbon Committee para humarap sa kanilang pagdinig. Ayon kay Senator Ping Lacson, nagpadala ng mensahe si House Speaker Bogie D at nagpasabi na hindi dadalo ang mga inimbitahang congressmen kasama na si dating House Speaker Martin Romualdez. Sa kadahilan ng ilan sa kanila ay humarap na sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure, ICI, habang ang iba naman ay nagsumiti na ng kanilang mga affidavit sa ICI. Nato si Senator Ping Lacson. Now, according to Speaker D, the members will not be appearing before the committee today in order to avoid any possible prejudice
to the ongoing investigation and eventual findings of the ICI, Independent Commission for Infrastructure, given that the invited members have already submitted themselves to its jurisdiction and proceedings. Samantala, hindi mapipigilan ang mga nadadawit sa flood control scandal na makaalis ng bansa dahil hindi pa sila nakakasuhan kaya tanging lookout bulletin lamang ang kanilang ma-issue. Ito ang naging depensa ni Attorney Richard Fadulyon ng DOJ sa tanong ni Senator Erwin Tulfo na baka wala nang maimbestigahan dahil lahat ng mga sangkot ay nasa ibang bansa. Mungkahin ni Fadulyon na madaliin na ang investigasyon sa mga isinasangkot na personalidad para makapagpatupad ang DFA ng whole departure order o kaya magkansela ng pasaporte. We cannot at this time, Mr. Chair, prevent them from traveling because what we can only issue as far as the Department of Justice is a lookout bulletin. A lookout bulletin operates only to check on the records of the passenger who would want to leave, but it would not prevent them from being able to leave the country. There is no legal impediment for them to leave because it would be violative of their constitutional right. However, if I may be bold enough to suggest, Mr. Chair, in answer to the question of the good senator, yes, there are investigations which are being undertaken at this time, and while I understand that cancellation of passports can only be done if, for example, there are cases which are already filed, and this can only be done through the courts. I believe that representations can probably be made by the investigating bodies with the executive branch, that would be the Department of Foreign Affairs, to possibly hold or possibly cancel passports of those who are undertaking or undergoing investigations, Mr. Chair. Babalikan natin ang lampang sumasabog, maiinit at nagbabagang mga balita ngayong araw ng Biyernes. Antabayan po ang reaksyon o pahayag ng Malacanang kaugnay sa pagdawit ni dating Congressman Saldico kay Pangulong Marcos at dating Speaker Romualdez sa insertion ng 100 billion pesos sa budget. Samantala, National Capital Region Police Office naka-full alert naman dahil sa 3 araw na rally kontra corruption. Samantala, isang witness na si dating Marine Sergeant Orly Gutesa tuluyan ng nawalan ng komunikasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang detalye ng mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras mo, Sourceful Roland Paulino, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael Ismaygay, at Kuyang Larry Francisco, ang iinit na mga balita, alas 4:42. RH Break Time. Narito na po mga kaibigan ang sagot ng Malacanang sa alegasyon ni dating Congressman Saldico na dawit ang Pangulong Marcos sa insertion ng budget. Malacanang, take it away, Yuse Claire Castro. At laway lang ang puhunan. Para masagip ang sarili sa paratang ng pagnanakaw sa kaban ng bayan at mapalitaw na siya ang biktima, siya ay magtatahi ng maling kwento laban sa ibang tao. Magtuturo ng iba, puwera ang sarili niya, kahit na ang ari-arian niya at ng kanyang pamilya ay nagsusumigaw ng ebidensya laban sa kanya. Ang kanyang naging pahayag, mas nagbunga pa ito ng maraming katanungan imbes na sagutin ang kanyang papel dito sa sinasabing anomalya. Lahat ng mga sinasabi ni Zaldico ay pawang mga imbento lamang, walang basihan, walang ebidensya. Umuwi muna siya sa Pilipinas at sumpaan ang kanyang mga sinabi at harapin ang mga demanda o kaso laban sa kanya. Pakatandaan natin, nagsimula ito sa sinabi ng Pangulo sa kanyang Zona 2025. Mahiya naman kayo. Bakit niya pasisimulan ang malalimang pag-iimbestiga? Mag-establish ng ICI,
independent commission to investigate the anomalous flood control projects and other infrastructure kung ang Pangulo ay may kinalaman dito. Logic! Hindi ba dapat na iiwasan niya ang issue na ito kung siya mismo ang mapapasok? Ang investigasyon na sinimula ng Pangulo ay unti-unti nang nagbubunga. Malinaw na ang mga pangyayari. Papalapit na ng papalapit tayo sa katotohanan. Kaya't pinipilit ilihis upang makaiwas ang mga tunay na may sala sa katarungan. At handa na po akong tugunan ang inyong mga katanungan. Maricel Halili from TV5. Yusek, magandang hapon po. So ano po ang plano natin kay Congressman Zaldico? Because I understand ang sinabi ni Presidente, we cannot cancel his passport. Pero ano po yung plano natin ngayon para mapauwi siya dito sa Pilipinas? Ito po ay nasa kamay na rin po sa ating pagkakaalam ay may pending na po mga complaints na naisampa sa kanya. At sana po ay mapabilis na rin po ng ombudsman ang mga pagresolba sa mga kaso na ito at kung sila ay makakapagrekomenda, kung ano man naman i-recommend nila for dismissal or for filing of the case to the Sandigan Bayan, sana mapabilis na rin po. Kasi ang taong bayan po ay naghihintay na rin ng mabilisang aksyon. Hindi po siya mapapauwi sa ngayon dahil ang naaayon po sa batas, ang hindi pa po nakakasuhan at tinuturing na pugante dahil wala pa pong warrant of arrest na nai-issue ang court, o kaya ay siya naman ay hindi pa naman convicted at siya'y tumakas. At hindi natin masasabi na yung kanyang passport ay naisagawa at nai-issue ng, through a fraudulent act. So wala po pa kasi basehan para mag-file ng petition or application for cancellation of passport ni Zaldico and DOJ at malamang po madismiss po ito ng korte kung hindi po bibigyan ng basihan sa pagkakasila ng passport. Meron po kasing mga opinion like that of Senator J.V. Ejercito na once na considered as a national security threat, pwede naman na pauwiin at kanselahin yung pasaporte kahit na wala pang direktang kaso. Do you consider him as a threat or at least Ang kaso po na ipapataw sa kanya or malamang na maisa pa sa kanya ay patungkol lamang po sa graft and corruption, maybe plunder, hindi po natin alam kung ano magiging kaso dito. But hindi po ito sa ating palagay ay makukonsidera na issue about national security. So yun po. Sunod na tanong mula kay Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Yes, sir. Good afternoon. Isa po dun sa mga accusation ni Zaldico, si Pangulong Marcos umano po, yung nag-utos ng 100 billion peso insertion, na karating na po kaya ito kay Pangulong Marcos. What was his reaction po? Opo, at ang updated naman po ang ating Pangulo at katulad naman po sinabi ni Secretary Mina, hindi po obligasyon at wala pong papel ang Pangulo sa sinasabing insertion. Sabi nga po nila, kung ang Pangulo ayon na rin sa sinabi ni Zaldico, ay hari daw. Bakit po kaya sa insertion pa ilalagay 100 billion pesos kung pwede naman po itong isama mismo sa NEP? So doon po ay katakataka at alam natin na mukhang may gumawa ng kanyang salaysay at mukhang hindi niya naiintindihan ang kanyang mga sinasabi ron. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Microphone, please. Hi, Yusek. Kaugnay sa tanong ni Raquel, na nung napag-usapan ho ninyo ito ng Pangulo, what was his reaction? Galit ba siya? Is he more determined now to have former Congressman Zaldico be made to go back to the Philippines para ho maimbestigahan yung mga sinasabi niya? Katulad ng sinabi natin, at sinabi po ng Pangulo kahapon, ang pagsasampa po ng kaso ay hindi pang optics lang. Kailangan po talaga ng ebidensya. Hindi po ibig sabihin po siya ay dinamay, at alam po natin, at alam din po ng Pangulo na siya ay walang kinalaman dito, at siya pa po mismo ang nagsimula ng pag-iimbestiga ng mga anomalyang flood control projects. Hindi po siya nababahala dahil alam po niya ang katotohanan at kami po mismo ang magbibigay sa inyo ng mga detalye para malaman po ninyo ang mga sinasabi ni Zaldico ay pawang katang-isip lamang. Ito ho ang unang pagkakataon na nagkaroon ng direct accusation against the President. Again, siya po ba'y nagagalit? Or is he not taking it seriously? Dahil tulad na nabanggit ninyo, sa tingin niya, hindi totoo.
Hindi po natin masasabing hindi niya to siniseryoso. Ang akusasyon, kahit ano po ang mangyari, maaaring may maniwalang tao. Kaya po ngayon pa lamang ay binibigay namin sa inyo kung ano pa ang katotohanan. At hindi natin siguro masisisi si Saldico dahil alam natin na lumiliit ang kanyang mundo. Kaya nga ang sabi po natin sa kanya, siya po ay maaaring umuwi rito, mas magandang umuwi siya rito, at kanya po itong isalaysay. Dito mismo sa bansa, harapin niya ang kaso niya, humarap siya sa notaryo publiko, na lehitimong notaryo publiko. Hindi kung saan-saan lang nakukuha. Para naman mapatunayan niya ang kanyang mga akusasyon. Dahil mismo sa kanyang mga sinabi, kung ito po ay inyong nabasa, ang dami pong mga inconsistencies. Sorry, panghuli po. Is the President willing to guarantee the safety of the former congressman? Kasi nagpahayag siya ng pagkabahala na ayaw niya umuwi dahil daw sa banta sa kanyang buhay. Unang-una, hindi po ba dapat siya ang magpatunay kung may banta sa buhay niya? Saan po niya nakuha itong mga idea na to? Nung umuwi po ba siya dito, or rather, nung siya ba ay umalis, may pagbabanta na sa buhay niya? Nasa na mga records na masasabing may nagbabanta sa buhay niya? Dapat niya po munang patunayan yan bago niya ibuka ang kanyang bibig. Sunod na tanong mula kay Eden Santos, Net 25. Babalikan natin ang Malacanang standby Let, standby Raymond Adpaa, standby Milky Rigunan at Giselle Ricafort. Ang isa po sa special mention kanina sa pahayag ni DPWH Secretary Yusek Bernardo ay ang dating Senador Bong Revilla na tumanggap umano ng mga kickback. Nasa ating linya ang kanyang lawyer, si Attorney Carissa Ginto. Attorney Ginto, ma'am, magandang hapon po. Hi, good afternoon, Sir Deo. Opo, ayan. Attorney Carissa Ginto, so ano po ang reaksyon ng former Senator Bong Revilla at isa sa mga binanggit ni Yusek Bernardo na tumanggap daw po ng mga kickback? Yes, Sir Deo. No, we heard po about Engineer Bernardo's testimony at today's Senate Blue Ribbon Committee hearing. And Mr. Revilla categorically denies all these baseless accusations. And he will address them in the proper forum and at the appropriate time. So ano po ang balak niya? Siya po ba ay haharap sa ICI? Maghihintay po ba siya ng subpoena? O siya ay magbo-volunteer na humarap para magpaliwanag sa kanyang side? As I've said po, no, Sir Deo, we will answer in the appropriate forum and at the appropriate time. In case po na may maserve po sa kanyang subpoena, kami po ay susunod po dito. Ano po ang reaksyon ng Senator Bong Revilla dahil marami po ang nakakaalam na sila ay medyo malapit na magkaibigan? Siyempre po, no, Senator Bong Revilla is very much disappointed but he remains steady. He is calm and he is confident because alam po niya ang katotohanan. Ang dating senador po ba ay narito sa Pilipinas? Sorry? Andito po ba sa Pilipinas ang former Senator Bong Revilla, Attorney Carissa? As to that, I have no personal knowledge po, no, ma'am. But yes, we will answer in the appropriate form at the appropriate time. Okay. Attorney Carissa Ginto, ang maraming salamat, Attorney, ang lawyer ni Senator Bong Revilla. Thank you and good afternoon. At balikan natin ang Malacanang Miss Let. Ayan, so pinasinulungan po ng Malacanang yung aligasyon ni dating Congressman Saldico na ang nag-utos daw ng insertion ng 100 billion pesos sa budget ay ang Pangulo mismo. Ayan. Sinasabi niya kanina na ni Yusek Clara Castro na kung ang Pangulo ang mag-order, bakit pa kailangan isingit? Samantalang pwede namang idagdag sa usual na paglalaan ng pondo katulad ng NEP. Samantala, dating Congressman Saldico umuwi muna para siya ay paniwalaan. Ayon naman kay Senator Win Gatchalian. Alamin naman natin ang report mula sa Senado at mamaya tuloy-tuloy po ang ating special coverage sa hearing ng Blue Ribbon Committee dahil marami po mahabigan ang mga issue ngayon. At marami pa ang dapat malaman at matanong
kaugnay sa nasabing kontrobersya sa flood control scandal. Standby Giselle Ricafort. Ayan ba? Pati ang kamera ha? Ayan. Si Manang Milky Rigunan. Si Saldico hinihimok din na bumalik sa Pilipinas at panumpaan ang kanyang mga ibinulgar sa kanyang video. Aris number 12, Manang Milky Rigunan, please come in. Milky. Milky. Yes, Akay. Dapat makipag-coordinate sa resign ako Bicol Party List Representative Elizalde Co sa mga isinasagawang investigasyon sa flood control scam. Ang apela ay ginawa ni Representative Leila de Lima ng mamayang Liberal Party List matapos basagin ni Go ang kanyang pananahimik at naglabas na ng video na nagbubulgar ng lahat ng kanyang umanong manalalaman sa naturang kontrobersya. Ayon kay de Lima, mabibigat ang mga alegasyon at sinabi ni Ko sa kanyang video message kaya kailangan niya itong panumpaan at bumalik na sa Pilipinas. Sa video message na nirelease ng kanyang opisina, sinabi ni Ko na handa na siyang ibulgar ang kanyang mga nalalaman at ang kanyang mga alegasyon ay may resibo at kaya niyang patunayan. Direktang inakusahan ni Ko si Pangulong Bongbong Marcos na siya umanong nag-utos kay Budget Secretary Amena Pangandaman para sabihin sa kanila ni noon ay House Speaker Martin Romualdez na insert ang 100 billion pesos sa 2024 General Appropriations Bill. Ang utos umano ng Pangulo ay bago ang meeting ng Bicameral Conference Committee bago pagtibayin ang 2025 proposed national budget. Ang payo naman ni De Lima kay Ko, umuwi ng Pilipinas, sumpaan ang kanyang mga ibinulgar at humarap sa proper forum gaya ng Independent Commission for Infrastructure. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky. Samantala, dating Congressman Zaldico umuwi muna para siya ay paniwalaan ayon kay Senator Win Gatchalian. Idetalye mong balita, RH28, Raymond Dadpaas. Raymond. Mistaya, hinamon ni Senador Sherwin Gatchalian si dating ako Bicol Party List Representative Saldico na umuwi muna sa Pilipinas. Para kay Gatchalian, mahirap paniwalaan ang isang tao na umalis ng bansa at nagtatago bago o tapos maglalabas ng video na mag-aakusa kay Pangulong Bongbong Marcos. Gate ng senador, pinakamabuti niyang gawin ay umuwi at humarap sa hearing at dito na sabihin niya ang kanyang nalalaman. Narito si Senador Sherwin Gatchalian. Para sa akin ang basic, kung ikaw ay walang tinatago, dapat nandito ka physically. Harapin mo itong mga tanong, pumunta ka dito sa hearing at harapin mo yung mga akusasyon sa iyo. Hindi yung nagtatago ka tapos gagawa ka ng video tapos ano-ano yung sinasabi mo. No? I think yung physical presence, yan ang pinaka-importante na magbe-vindicate sa iyo. Paliwanag ni Gatchalian, mahirap pagbanggay ng akusasyon ni Ko kumpara sa mga naging hakbang ng Pangulo dahil si Pangulong Marcos ang nagvito ng 160 billion pesos na halaga ng mga infrastructure project kumpara sa sinasabi ni Ko na ang Pangulo mismo ang nag-utos sa kanya sa pagitan ni na DBM Secretary Amena Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na magsingit ng 100 bilyong piso na DPWH project sa Bicameral Conference Committee o BICAM. Tinawag din ni Senador Panfilo Ping Lacson na walang probative value ang naging pahayag ni dating Congressman Saldico dahil hindi ito under oath. Napakahirap umanong isipin na mismo ang Pangulo ay binito ang budget at hindi rin nirelease sa magitan ng for later release o FLR ang mga infrastructure project dahil nakita niyang ito ay may katiwalian. Mula sa Senado na ngayon nga ilang o kani-kanina lamang natapos ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee at wala pang takdang araw kung ito ay ipagpapatuloy pa. Ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond Dadpaas at mula sa kampo ni Senator Bong Revilla, sabi ng kanya staff. Ang dating senador ay nandito sa Pilipinas at siya ay nasa bahay nila sa Cavite. Samantala, Independent Commission for Infrastructure nire-review. Pinag-aaralan ang video ni dating Congressman Saldico
pinagdudahan ba nilang AI ito? Ayan. Ang laki kasi ng Ang laki pinayat. kasi, yes, laki pati Oo. iba yung complexion. Yes. RS number 15, Giselle Ricafort, please come in. Giselle. Lakay, nire-review ng Independent Commission for Infrastructure ang alleged video ni resigned Congressman Saldico ng Ako Bicol. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Osaka, maingat nila itong pinag-aaralan bago daw magbigay ng pahayag o magtimbang ng anumang aksyon. Bukod sa video statement nito, pinag-aaralan din ng komisyon yung mga revelasyon sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control scandal. Ito yung maikling sagot ng ICI ng tanungin ng media tungkol sa expose niko na si Pangulong Bongbong Marcos di umano yung nagkumpas na magsingit ng 100 bilyong piso na proyekto sa national budget. Tinanong din ng media latay yung komisyon kung paaabutin ba yung kanilang investigasyon kay Pangulong Bongbong Marcos at paano ito makakaapekto sa kanilang investigasyon, lalo pat yung Pangulo yung bumuo ng Independent Commission. Tinanong din natin kay Hosaka kung kasama ba na beberipikahin nila yung authenticity ng video statement niko, bagay na kinumpirma naman sa atin ng kanyang abogado na si Attorney Roy Rondain na hindi AI o Artificial Intelligence. Ito si Giselle Ricafort para sa Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Balikan natin ang Malacanang. Hingi naman natin ang update mula sa Malacanang kay RH14 Lef Narciso. Miss Lef. Miss Leia Lakay, katatapos lang ng press briefing dito sa Palasyo kung saan nagbigay nga ng pahayag ang Malacanang kaugnay ng naging dun sa inilabas na video message na dating Congressman Zaldico at dun sa naging statement ni PCO Secretary Dave Gomez, sinabi niya na walang basihan ang mga akusasyon kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Secretary Gomez, ito ay puro hearsay. Ipinaalala ng kalihim na si Pangulong Marcos mismo ang nagpasimula ng investigasyon dito sa maanumalyang flood control projects at hinamon rin ng opisyal si Ko na bumalik sa Pilipinas at panumpaan yung kanyang pahayag. Nagbigay rin ng kanyang statement si Budget Secretary Amina Pangandaman at sinabi niya na yung lahat ng appropriations na iniutos ni Pangulong Marcos ay nasa National Expenditure Program. Kaya nga daw yun talaga yung budget ng executive na isinusumite sa Kongreso. At yung sa BICAM, yun ay purely nasa kapangyarihan ng lehislatura. Kaya walang kinalaman na doon ang executive. At binigyang diin ni Secretary Pangandaman na sinunod at sinusunod nila ang lahat ng proseso sa budget. Okay? Okay, maraming salamat. Hindi ba lalabas ang Presidente para magbigay ng statement o sapat na kay Yusek Claire? Oo, yung naging pahayag ng kalihim ng Presidential Communications Office ng Budget Secretary at ni PCO Undersecretary Claire Castro ay yun na muna sa ngayon, Lakay. Ang sabi ni Yusek Castro ay nakarating naman ito kay Pangulong Marcos pero hindi masasabing hindi sineseryoso pero Lakay, parang kumbaga wala kasing basihan, yun yung kanilang pinaninindigan. So hanggat hindi pinanunumpaan ni Ko yung kanyang pahayag na yon ay hearsay lang daw yun, Lakay. Madi nagpuntot, madi nagbusor. Lakay? Hindi nagalit. Hindi niya daw masabi kung galit o kung paano, ayan. At yung binabanggit ko yung Lakaya kasi may lumabas na ang sinasabing na nagkaroon ng meeting si Presidente sa security cluster ay wala daw nabalitaan ganyan ang PCO. Okay nga Rud, maraming salamat Let mula sa Malacanang. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magpapatuloy po mahabing nating mga mainit na balita. Mamaya malaman pa rin natin ang latest mula sa Senado kung saan sinasagawa ang Senate Blue Ribbon Committee hearing. At bago na magpaalam, binabati mo natin na happy birthday si Mista. Ayan, si Kuyang Melvin Sitaka Sr. At ang kanyang dayunyor, sabay sila ng birthday.
Si Melvin Sitaka Jr. Sabi niya, natural birth ito, hindi cesarean. Aba, galing naman. Hindi pinili yung date lakay. Happy birthday, Melvin Sr. and Melvin the Jr. At happy 67th birthday lakay kay Rosalinda Permejo. Ayan, at kay Rufino Cruzat, ayan, ang gwapong tatay ni Josa Cruzat. At yan ang kabahan natin para tuntunan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Pecho Corpuz. Tuloy-tuloy po ang ating mga mainit na balita sa pagpapatuloy ni na Henry Ure at Miss Kay sa mabalansyadong balita. Bye-bye, ingat, stay safe.